Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Matthew chapter 5 verse 43 to 48. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig lamang sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Hindi pat ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, ano ang nagagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyan ng mga hintil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Amen. Ang Diyos ay mabuti. God is great sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay hindi limited. Ang biyaya ng Panginoon ay para sa lahat. Amen? At kung meron man tayong makikita sa Panginoon, ay yun yung kanyang kagandahang loob. Dahil yung araw pinasisikat niya hindi lang sa mabubuti kundi sa masasama. Ang ulan ay pinapapatak niya para sa lahat din. Amen? Ang Panginoon ay wala siyang itinatangi, kaya hindi mo siya pwedeng ikumpara sa tao eh. Ang kagandahan niyan, ang Diyos na yan, yun yung gabay natin, siya yung ginagaya natin. Kung paano namuhay noon ang Panginoon, inaasahan din ng Diyos na magaya natin ang ating Panginoon. At palaguin tayo ng Panginoon. Amen. Awit tayo muna ng isang kanta. Purihin ang Panginoon. Good morning, Mamang Lani at Papang Along. Sa aking asawa, good morning, Sister Love, Lydia. At sa aking anak, si Lansmer, si Mama Merly, Papa Nestor, Kuya Bon, si Ate Berna. Mapagpalang umaga po, Pastor, at sa lahat. Si Ate Rose from Tainan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. How great is our God. Amen po ba? The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkest nights to hide, and tremble at his voice, and tremble at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age He stands, and time in His hand, beginning in the end, beginning in the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Lahat po tayo, how great is our God. Purihin natin ang Panginoon. Sing with me, how great is our God, and all will see how great
worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, how great you are, Panginoon. You are a great, big, wonderful God. Salamat sa bagong umaga, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na lumago araw-araw. Sa gabay at tulong niyo, Panginoon, ay nakakapagpatuloy po kami, O Diyos. At dahil lamang sa inyo, dahil sa biyaya niyo lamang, Panginoon, because of your grace, O God, kaya kami nakakapagpatuloy sa pag-aaral ng inyong salita, sa paggawa ng mabuti, Panginoon, lalo tigit sa paglilingkod sa inyo dahil lamang sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Tunay nga na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Kung bakit natin nasabi na ang Diyos ay dapat nating paglingkuran, ay dahil siya ay merong kagandahang loob. Meron siyang biyaya. Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8. Ephesians chapter 2, verse 8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo naligtas. Kaya naririnig niyo minsan kapag halimbawa may tumutugtog, "Uy, ang galing mong tumugtog ah." Ang sagot ng tumutugtog ay dahil sa biyaya ng Diyos. Pastor, ang ganda ng mensahe ninyo ah. Dahil sa biyaya ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin ay nagagawa natin because of the grace of God. Yung kagandahang loob ng Diyos sa atin ay naipapasa din naman natin sa iba. Sa ating mga katrabaho, sa ating kapamilya. Amen? Nagagawa natin yung mga bagay na yon, pagtulong sa kanila, paggawa ng mabuti, dahil yun sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. At makikita mo yung kabutihan ng Diyos na wala siyang pinipili, wala siyang itinatangi. Alam mo bang minahal ka ng Diyos nung panahong hindi mo pa siya kilala? Alam mo bang pinatawad tayo ng Diyos sa kabila ng hindi tayo karapat dapat na patawarin? May mga tao minsan sabi nila na, "Pastor, ang hirap siyang patawarin kasi hindi siya karapat dapat sa pagpapatawad ko sa kanya." Tindi, ano? Pero kung babalikan mo yung kagandahang loob ng Diyos sa iyo, pinatawad ka ng Panginoon kahit hindi ka naman karapat dapat na patawarin. Yun yung tinatawag na biyaya, grace, kagandahang loob ng Diyos. Sa Matthew, pinag-aaralan natin yung Matthew chapter 1, hanggang sa sumusunod at natalakay na natin yung ito yung talaan ng pamilya ng Panginoon, yung linya ng pamilya ng Panginoon, may nilagay doon ng mga tao na kapamilya ng Panginoong Jesus. At tayo din naman ay nakadugtong doon sa pamilya ng Panginoong Hesukristo. Bagaman makikita natin sa sarili natin na, "Pastor, hindi ako karapat dapat na mapabilang sa pamilya ng Diyos." No? Pero yung mga sumampalataya at naglilingkod, tumanggap sa Panginoong Hesukristo, ay idinugtong na sila sa pamilya ng Diyos.
At dito sa Matthew, binanggit dito, isinilot dito yung mga naunang mga ninuno no, ng Panginoong Hesukristo nung siya ay nagkatawang tao. Yung lahi. Ito ang lahi ni Hesukristo, Matthew chapter 1, verse 1 to 2. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Jacob ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Sa verse 5, naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Kung pagbubulay-bulayan natin o kaya tatanungin ko kayo, ano yung pagkakakilala ninyo kay David? Maaari ang sagot sa atin ay kilala natin si David na bilang sikat na character dito sa Bible. Si David ay siya yung pumatay kay Goliath. No? Nung nagsisisigaw-sigaw yung malaking tao, sinong gustong lumaban dyan? Yung mga tao doon ay takot na takot sila. Pero merong isang David na naglakas ng loob, nilabanan niya si Goliath, no? At napatumba niya itong si Goliath. Kaya minsan ginagawa nating illustration yan, na yung mga pagsubok sa buhay natin, yung mga pinagdadaanan natin, yung mga problema, yan yung mga Goliath. Pero sabi ng Panginoon, there is David inside of us, no? Sabi nga daw, if there is a Goliath in front of you, there is David inside of you. Ganda nun, mga kapatid. If there is a Goliath in front of you, there is David inside of you. Yung mga problema, pagsubok, Goliath yan eh. Pero ang maganda yan, meron tayong David. Ibig sabihin, meron tayong katapangan. Meron tayong kakayahan. Nalabanan yung mga pagsubok na yan, yung mga problema na yan, nalagpasan niyang mga yan. No? Pero maaalala natin na dahil lamang yan sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Sikat itong si David isa siyang siya ay naging hari, talagang walang kaguluhan. Nung siya yung naupong hari, walang kaguluhan, no? Yung mga malalapit sa kanya na mga bansa, pupunta sila sa kanya para makipagbati. Ayaw nila siyang digmain. Walang naglalakas ng loob na digmain siya. Ang pagkakikilala natin kay David ay lingkod ng Diyos na talagang mabuti, na talagang malinis, na talagang magaling, matindi, matapang. At isa pa, tinawag si David na a man after God's heart. Talagang si David ay kinalugdan ng Diyos kung paano siya maglingkod sa Panginoon, kung paano siya magpuri sa Panginoon. Natuwa ang Panginoon sa buhay ni David. Yun yung pagkakilala din natin. Pero, makikita din natin na yung biyaya ng Diyos ay ipinaranas kay David noong siya ay nagkasala. Nagkasala si David. 2 Samuel chapter 12 verse 1 to 14. Ano yung naging kasalanan niya dyan? 2 Samuel chapter 12 verse 1 to 4. Merong kwento dito na kung aatras tayo sa 2 Samuel chapter 11, andyan yung kwento niya. Basahin ko na nga lang. Doon muna tayo sa 2 Samuel chapter 11 verse 2 hanggang sa sumusunod. Isang hapon natutulog si David nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batsiba, anak ni Eliam at asawa ng Hiteyong si Urias. Ipinakuha niya si Batsiba na nooy katatapos pa lamang ang kanyang paglilinis. Ang nangyari dyan, ikikwento ko na lang sa inyo, na-meet itong si David ay talagang nagandahan kay Batsiba.
Si Bathsheba ay asawa siya ni Urias. Si Urias ay isang sundalo ni David. At si Urias ay nandun siya, malayo siya sa kanyang asawa, nandun siya sa labanan. At naiwan yung kanyang asawa, si Bathsheba, doon sa lugar na kung saan ay malapit din si David. At na-in-love itong si David kay Bathsheba. Pinakuha niya si Bathsheba at sinipingan niya ito. Ang nangyari dyan ay nabuntis itong si Bathsheba. Problema ngayon yan. Nabuntis si Bathsheba, may asawa itong si Bathsheba ni si Urias at ito ay sundalo ni David. Problema ngayon yan. Kaya ang ginawa ni Bathsheba ay ni David, pinauwi niya itong si Urias. Urias, umuwi kami na dito. Sumulat siya. Nagpadala siya siguro ng sundalo. No? Pinauwi itong si Urias. At nung nakauwi, nagharap si David at saka si Urias. Walang kaalam-alam si Urias ang nangyari sa kanyang asawa. Between Bathsheba and David. Walang kaalam-alam si Urias. At ito namang si David, kapag naisip niya ng paraan ay pauwiin din si Urias para umuwi sa kanyang asawa, no? At mapalabas na na ang nakabuntis kay Bathsheba ay si Urias, hindi si David, no? Pero itong si Urias ay isang marangal na sundalo. Sabi niya, hari, hindi ako uuwi. Hindi ko kakayanin na ako ay nagpapaligaya, nagpapahinga. Samantalang yung aking general at ang aking mga kapwa-sundalo ay andon sa labanan. May paninindigan yung sundalo na yan si Urias at meron siyang katapatan sa kanyang tungkulin. At meron siyang pagmamalasakit sa kanyang mga kapwa-sundalo. So hindi nagtagumpay si David, hindi umuwi si Urias. Ang ginawa ngayon ni David, sinulatan niya itong general ni Urias. O ikaw, general, itong si Urias ay punta mo sa harapan, no? Parang front. May tawag sa mga sundalo dyan eh. Frontliner na lang. Frontliner, punta mo si Urias doon sa harapan. Tapos kapag kalabanan na, ang unang mamamatay ay si Urias. Kita niyo yung nangyari dyan kay David. Talagang nadaya siya ng kaaway. Yung kanyang damdamin ay hindi naging maganda. Nadaya siya. No? Mula sa pagiging hari na gumagawa siya ng kabutihan, ng mga magagandang bagay. No? Nagkamali itong si David. Sinipingan niya itong asawa ng may asawa. At ang nangyari dyan ay ipinapatay pa niya si Urias. Dahil gusto niyang mapagtakpan yung kanyang nagawa. Pero sa Biblia, binabanggit na walang lingid sa Diyos. Lahat ay hayag. Lahat ay nakikita ng Panginoon. Amen. At sa verse 12 ay sa 2 Samuel chapter 12, ito na yon. Ang Panginoong Hesus naman, dahil alam niya yung sitwasyon, yung nangyari, yung kasalanan ni David, no? Yung mga tao wala silang kaalam-alam, no? Pero ang Diyos ay alam niya kung ano yung nangyari. Yung pagkakasala ni David, yung pagkakamali ni David, alam ng Diyos. Merong isang propeta, ang kanyang pangalan ay Nathan. Si Nathan ay ipinahintulot ng Panginoon na malaman niya, o sinabi ng Panginoon kay Nathan kung ano yung ginawang pagkakamali, pagkakasala ni David. Kaya si Nathan, pinuntahan niya si David at sinaway niya ito. No? Sinabi agad ni Nathan kay David, sa verse 9 na lang siguro tayo. 2 Samuel, sige na nga, basahin natin yung buo para maganda. Ganito yung approach ni Nathan kay David. Kita niyo yung dito. Kasi hari si David, parang ang panahon na yan, humahatol itong mga hari na ito. Pag may mga kasalanan yung mga tao, o sige, sinong nagkasala, ito, hahatulan niya dyan. Ang nangyari, si David ay nagbigay siya ng isang sitwasyon na kung saan si Haring David ay hahatol. Ang alam niya ay hindi alam ni Nathan kung ano yung ginawa niya. Ito. Sinugo ni Yahweh kay David si propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay ito na, nag-uusap na si David sa si Nathan. No? Nagsasalita si Nathan, sa isang lungsod may dalawang lalaki. Sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa ay dukha. O ipinapahiwating na dito. Pero hindi nagigets ito ni David kasi akala niya ibang tao ang tinutukoy. Pero ang tinutukoy ni Nathan dito si David. Samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa
Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na kanyang kawan, kumuha ng hayop na papatayin. So itong mayaman na ito, marami siyang mga tupa. Meron namang isang tao na mahirap, meron siyang nag-iisang tupa. Ayun yung yung paliwanag niya. Tapos, at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Yung mayaman, may panauhin siya, nagkatay siya ng tupa. Pero hindi siya kumuha doon sa tupa niyang marami. Kumuha siya doon sa iisa yung tupa. Napasigaw sa galit si David. Narinig tayo ni Yahweh. Ang taong ito'y dapat na mamatay. Ang binabanggit na dyan ni Nathan ay si David, na siya ay marami namang asawa, pero ang kinuha pa niyang asawa ay yung asawa ng iba. At ang hatol ni David dyan ay, dapat yung tao na yan ay patayin. Alam mo yung sagot ni Nathan dito? Sabi niya, sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Naku, ang sakit naman nito. Kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, ng Diyos ng Israel. Itinalaga kitang hari sa Israel. Inilagtas kita sa kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ng iyong mga amo. Pati ang sambahayan ni na Israel at Huda. At maibibigay ko sa iyo ang higit pa riyan. Bakit mo pinaglaruan ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng labag sa kanyang kalooban? Ipinapatay mo na si Urias, kinuha mo pa ang kanyang asawa. Oo, ipinapatay mo ang Hiteyong iyon sa mga Amonita upang makuha mo ang asawa niya. Yamang ginawa mo ang mga bagay na iyon at ako'y itinakwil mo, sabi ng Panginoon, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harap mo ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kong parurusahan, o hayag kitang parurusahan, at makikita ng buong Israel. Grabe yung, siguro ano yan? Pulang-pula siguro si David dyan, na sabi na, yung tao na gumawa yun, patayin! Ang problema, siya yung tao na yon. Alam niyo, minsan may mga pagkakataong ganun din tayo. Ang bilis nating humatol. No? Patawarin din tayo ng Panginoon, yung mga kapwa ko pastor dyan, na kapag kami mga manggagawa sa church na nagkamali o nakagawa ng hindi maganda ay agad nating hinahatulan. Tinatanggal natin agad sila sa ministro. O sister, wag ka munang kumanta. Brother, wag ka munang tumugtog ha. Kasi may kasalanan ka. No? Tinatanggal. Inaalis agad natin sila doon. Patawarin tayo ng Panginoon kasi hindi ganun yung pamamaraan ng Diyos. Makikita-kita natin dito yung biyaya ng Panginoon. So, na-rebuke na itong si David. Nalaman niya na yung kanyang ginawang pagkakamali, alam ni Yahweh. Sinabi ni David kay Nathan, tunay, ako'y nagkasala. Ito na yon. Kaya nagawa ni David yung kanta dyan na create in me a clean heart, O God. Tapos, cast me not away from thy presence, O God. Ang kinatakutan dyan ni David ay umalis sa kanya yung espiritu ng Panginoon. At yun yung kinakatakutan ng bawat Kristiyano dapat, na umalis sa atin yung espiritu ng Diyos. Kita nyo to, yung habag ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos, hindi siya tulad ng tao, hindi siya tulad ni pastor, hindi siya tulad ni kaibigan, hindi siya tulad ng mga elder sa church, hindi siya tulad ng tao. Kita nyo, nagkasala si David. Sabi ni David kay Yahweh, tunay akong nagkasala. Nung inangkin niya yung kanyang kasalanan, sumagot si Nathan, kung gayoy, pinatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Hallelujah! Nung sinabi ni David na, patawarin ako ng Diyos, ako ay nagkasala, oo, pagkakabali ko yon, tinatanggap ko yon. Grabe yung ng Panginoon. Sabi ng Lord, sige, hindi ka na mamamatay. No? Pinatawad ka na ng Diyos. Anong sabi ng 1 John chapter 1 verse 9?
Kung humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, if you confess your sins to God, He is faithful enough to forgive you. Pinatawad ka na ng Panginoon. Wala na yun sa Panginoon yung kasalanan mo. Wala na yun sa Panginoon, hindi na yun nakikita ng Panginoon. Kaya ikaw, kung ikaw ay pastor at nagkasala yung membro mo sa church, yung manggagawa mo sa church, at humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon, pinatawad na siya ng Panginoon. Bakit ikaw hindi mo pa siya mapatawad? Matindi ka pa sa Diyos eh. No? Pastor din po ako, kaya nire-review ko din yung sarili ko, baka dumating yung panahon na ako rin ay magkamali ng ganon. At maaalala natin yung lesson ngayon sa umagang ito na yung biyaya ng Panginoon ay sapat na kahit na tayo ay nagkagawa ng pagkakasala ay pinapatawad tayo ng Panginoon. Eh di pwede nang magkasala, pastor. Tingnan niyo tong susunod. Ituloy ko lang po. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala kay pastor. Sumagot si Nathan, kung gayoy pinatawad ka niya na at hindi ka mamamatay, gayon may, yamang nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay, at umuwi na si Nathan. Pinatawad ng Diyos si David, pero dahil nakagawa siya ng pagkakasala, paglapastangan sa Diyos, merong consequence na kailangan niyang harapin. At yun ay mamamatay yung anak nila ni Bathsheba. At pangalawa, magkakaroon na ng kaguluhan doon sa kaharian ni David. Yung dating maayos na kaharian ni David, magkakaroon na ng kaguluhan dahil sa pagkakasala ni David. Yung anak nila ni Bathsheba, mamamatay na dahil sa pagkakasala ni David. Consequence ng kanyang ginawang pagkakasala sa Diyos. Kaya kung iniisip natin na okay lang magkasala sa Panginoon, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin sa harapan ng Diyos, hindi lang lingid. At merong lahat yan, consequences. Sabi ko sa isang favorite quotation, you are free to choose, but you are not free from the consequences. Hahatulan ka ng Panginoon pagdating ng panahon ayon sa iyong ginawa nung ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. At ngayon naman, ikaw ay nabubuhay kung meron ka mang ginagawa na paglabag sa Panginoon. Purihin ng Diyos. He is a righteous God. Nagpaparusa siya. Namamalo din ng Diyos. Alam niyo yung mga magulang, kung bakit mo masasabi na mabuti yung magulang, ay dahil sila ay namamalo. Namamalo sa pamamagitan ng salita o minsan naman literal na palo, no? Minsan yung magulang gagawin nila lahat para yung kanilang anak ay maitama. Kapag nagkasala yung kanilang anak, walang sama ng loob yung magulang sa anak nila, pero dinidisiplina nila ito dahil sila ay mabuting magulang. Amen po ba? Kaya tayong mga anak, intindihin natin yung ating mga magulang dahil wala silang ibang gusto kundi mapabuti ka na kanilang anak. Ganon din ang Diyos. Minsan pinapalo tayo ng Diyos kasi ang nais ng Panginoon ay mapabuti ka rin. Hindi ka manatiling nagkakasala. Kung ikaw man ay nagkasala, pinatawad ka na ng Panginoon. Kalimutan mo na rin yon kasi kinalimutan na ng Panginoon. Pero tanggapin mo rin yung consequence ng iyong ginawa. Wala ganon talaga Alam niyo ang isang judge sa hukuman, yung hukom, paano mo masasabi na righteous judge siya? Halimbawa, nagkaroon ng trial, may kasalanan, may nangyaring pag-uusig diyan or trials. Paano mo masasabi na righteous yung hukom, yung judge? Kapag humatol siya ng tama, o ikaw wala kang kasalanan, o ikaw may kasalanan ka at ang parusa mo ay 10 years na pagkakakulong. Nakakita na kayo ng judge na o ikaw nagkasala ka, o sige, wala ka ng kasalanan. Hindi siya righteous judge kung ganon. Peke na judge yun. Sapagkat ang righteous na judge, o sige, ikaw ay nagkasala ng ganito, o sige, ang parusa mo ay, sige, 10 years na pagkakakulong. O kaya 100,000 na multa. No? Righteous judge yun. Ang Diyos din natin ganon, righteous din siya.
Ang Diyos ay righteous sapagkat nagpapala siya sa mga taong naglilingkod ng tapat sa Panginoon, pero nagpaparusa din siya sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa Kanya. Ang kagandahan lang nito, kapag ikaw ay nagkasala, humingi ka ng tawad sa Panginoon, pinatawad ka na ng Panginoon, huwag mo nang kalimutan yon. Kaya sa mga kapwa ko leaders ng church, sa mga pastor dyan, sa mga elders dyan ng church, kapag nagkasala yung kapatiran natin, pinatawad na yun ng Diyos, kinalimutan na ng Diyos yung kanyang naging kasalanan, kalimutan na rin natin. Hallelujah! Amen po ba kayo dyan, mga kapwa ko pastor at mga kapwa ko manggagawa sa loob ng church? Kapag yung kapatiran natin, nakita natin na nagkasala siya, nakagawa siya ng kasalanan, humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon, pinatawad na siya ng Diyos. Kinalimutan na ng Diyos yung kanyang kasalanan. Whatever consequences yung kanyang ginawa, between him or her na yon at sa Diyos. Bahala ng Diyos doon. Pero isa lang ang tsak ko. Mga tao na pinapalo ng Panginoon ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, itinatawid ng Diyos. Ibinabalik ng Diyos sa init ng pananampalatayang muli. Amen. Kapag tayo ay tapat, na humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, ay tapat din ang Diyos na magpatawad sa atin. Sabi ni Ate Eileen, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Yan yung awit natin kasi alam natin meron din tayong mga nagawang pagkakasala sa Panginoon. May mga pagkukulang din tayo sa Panginoon. At ang maging prayer natin, "Lord, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Psalms chapter 51 verse 10. Thank you, Sister Eileen. Sabi ni Ate Charito Manangan, "Yes, amen." Ate Lorna, "Blessed morning, Pastor." Sabi ni Crisel Talwar, Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Mabiyaya ang Panginoon. Nagpunta siya dito para sa ganun ay tayo ay iligtas, tulungan, gabayan. Andyan yung banal na espiritu para tayo ay itawid sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Alam niyo, ang Diyos ay mabuti ang Diyos. Kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon ay laging andyan siya para sa atin. Maunawain ng Diyos hindi siya tulad ng tao na minsan kasi mabilis mag-judge yung tao. Pero ang Panginoon, lagi siyang mabiyaya sa iyo. Kapag ikaw ay nagkasala, pinapatawad ka ng Panginoon. At yung consequence ng ginawa mo hanggat nagtatapat ka naman sa Panginoon, itatawid ka ng Diyos sa hayaan ng Panginoon na maranasan mo yung consequence ng iyong pagkakasala, pero kasama mo ang Diyos sa laban na yon. Hanggang sa dumating yung time na maibalik ka muli sa pagiging tunay, malinis na lingkod ng Panginoon. Alam niyo si David? Kaya ako sinabi kanina mga pastor, wag niyong tatanggalin yung inyong mga manggagawa sa loob ng church kung sila ay nagkasala. Kasi yun yung ano ng Panginoon way niya na dapat natin ginagaya. Nung nagkasala si David, hindi niya tinanggal na hari. Oo, nagkaroon siya ng consequence at tinanggap niya yon, namatay yung kanyang anak, nagkaroon ng kaguluhan sa kaharian niya, pero never na tinanggal ng Panginoon si David na hari. Tuloy pa rin ang kanyang pamumuno. Hindi ko alam kung paano natin magaya yon. Nung may babae na natagpuan na nakikamalala sa iba, at itong mga Paraseyo, mga Saduseyo, hinaharap nila sa Panginoong Hesus, "O Panginoong Hesus, andito ang babae na aktuhan sa mismong pakikipagkamalala sa iba." At nung panahon na yan, pinagbabato yung mga ganong klase ng babae. Pinagbabato. Alam niyo sagot ng Panginoon? Naaktuhan niyo ba na nagkasala? Opo! Nakita niyo ba? Opo! May evidence ba kayo? Opo! Alam niyo sagot ng Panginoon dyan? No? Sige, bumato na yung unang bumato na yung walang kasalanan. Sige. Kung sino yung walang kasalanan, sige, siya na yung unang mag-post sa Facebook. Post niya doon, si Pastor AJ ay nagkasala ng ganito. Sige, post niyo na. Sabi ng Panginoong Hesus, sige, kung wala kang kasalanan na nagawa, sige, ikaw nang unang mag-post. Ang sino mang walang kasalanan, siya na ang unang bumato sa babaeng iyan. Umalis sila isa-isa. Walang natira. Umalis silang lahat.
Sabi ng Panginoon, asan na sila? Wala bang bumato sa'yo? Wala po, sagot ng babae. Sabi ng Panginoon, ako man hindi kita huhusgahan. Sige na, humayo ka na. Huwag ka nang magkasala muli. Mga kapatid, kung nagkasala ka na dati, sabi ng Panginoon, humayo ka, huwag ka nang magkasala muli. Binigyan ng pagkakataon yung babae na yon na magbagong buhay at sumunod sa Panginoon. Diba kasi sabihin ng iba, pastor, hindi naman yun worker ng church. Paano si Pedro? Si Pedro, three times niyang itinatwa ang Panginoon. Sabi niya, hindi ko kilala. Ang Jesus na yan, hindi ko yan kilala. At narinig yun ng Panginoong Jesus. 3 times yun. Tinanggal ba siya ng Panginoon bilang apostol? Ginamit siya mightily. At naging magandang huwaran sa atin si apostol Pedro. Matindi yung ng Panginoon. Pamamalakad niya. Kaya tayo mga pastor din, sumunod tayo sa Panginoon. Huwag tayong gumawa ng sarili nating yapak. Mga kapatid, yung biyaya ng Diyos ay malawak at ipinaranas niya din sa iyo. Hayaan natin na iparanas din natin sa iba yung kagandahang loob ng Diyos na naranasan natin. Kung pinatawad ka ng Panginoon, hayaan mo na matuto ka rin magpatawad sa iba. Kung minahal ka ng Panginoon, even though you are not worthy to be loved, dahil makasalanan tayo, minahal ka pa rin ng Diyos. Hayaan nyo na iparanas din natin yun sa iba. Share the goodness of God to other people. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Tayo po mag-pray. Lord, salamat po sa lahat ng mga nakinig ngayon. Salamat sa pagtuturo ninyo, Panginoon, tungkol sa inyong biyaya. Na kahit na si David, si Haring David ay nagkasala sa inyong harapan, pinatawad nyo pa rin siya, Panginoon. At itinawid ninyo siya. Nagtuloy yung kanyang pagiging hari. At yung kanyang pagnanais pa rin na maglingkod sa inyo ay nanatili, Panginoon. Pinanalangin pa nga niya na create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ganon din yung prayer namin, Panginoon. Kung may mga pagkakasala kami in the past, O God, patawarin niyo rin po kami, Panginoon, and create in us, O God, a clean heart and the willingness to serve you, to honor you, O God, na magamit ang buhay na ito sa paglilingkod sa inyo. Salamat, Panginoon. Purihin ka, pagpalain niyo ang bawat isa, mga papasok sa trabaho, mga magpapahinga, Panginoon, mga pupunta sa bukid, mga pupunta sa kanilang mga businesses. Panginoon, ano man mga lakad namin sa Lunes na ito, God, it is a blessed Monday. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa pagtuturo ng Panginoon, mga kapatid. Minsan, masakit yung mga salita ng Panginoon, pero kapag yon ay tinanggap natin ng buong buo, ipinamuhay natin sa Diyos, ipinamuhay natin araw-araw, mababago tayo, makikita natin yung buhay natin na, hallelujah, buhay ko na ang maglingkod sa Diyos. Buhay ko na ang maglingkod sa Diyos. Amen. Sabi ni Ate Rose, Amen. Hallelujah. Sabi ni kapatid na Charito Manangan, I feel touching and reminding me how God is super good and faithful. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa inyong mga buhay. Kita-kita po tayo bukas, 6:30. Bye-bye po. God bless you. Blessed man.